natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Don't shipwreck your faith. Pag sinabing shipwreck, huwag mong sirain, huwag mong wasakin yung iyong pananampalataya. Si Apostol Pablo ay inalintulad po niya yung pananampalataya sa isang barko. Kaya ang sabi niya, huwag mong hayaan. So ang focus po natin, verses 19 and 20 ng 1 Timothy chapter 1. Basahin po natin sa wikang English. Cling to your faith in Christ and keep your conscience clear. For some people have deliberately violated their consciences. As a result, their faith has been shipwrecked. Hymenaeus and Alexander are two examples. I threw them out and handed them over to Satan so that they might learn not to blaspheme God. Sa Tagalog po, lahat lang ng mga lalaki, panghawakan mo ang pananampalataya at isang mabuting budhi. Dahil may mga taong tinanggihan ng mga ito, ang naging bunga, ang kanilang pananampalataya ay naging tulad ng isang barko na nawasak. Kabilang sa mga taong ito ay sina Hymenaeus at Alexander. Upang sila ay matutong huwag manlait, ibinigay ko sila kay Satanas. Okay? So, mga kapatid, there are 3 lessons not to shipwreck your faith. Una, consistent faith. Pag sinabing consistent, ito ay pagpapatuloy. Hindi ito putol-putol, hindi ito pahinto-hinto, hindi ito lumubog-lumitaw. At pag sinabing consistent, ito ay nagpupursige. Hindi ito one time lang na kapag ka ikaw ay nabaptize, okay na yon. Hindi ito one time lang na kapag ka ikaw ay naka-attend ng Sunday, okay na yon. From Monday to Saturday, wala ka nang pakialam kung hindi ka na nagbabasa ng Bible, wala kang pakialam sa church, hindi mo inaalam yung kung ano nangyari sa spiritual family mo dito sa church. So, hindi po ganon. Consistent faith, tingnan po ninyo yung sabi doon sa NLT. Cling to your faith in Christ. Ang sabi doon sa NASB, New American Standard Bible, keeping faith. Ang sabi naman doon sa ESV, English Standard Version, holding faith. Ang sabi doon sa The Living Bible, cling tightly to your faith. Kung pagsasama-samahin po natin yan, yung consistent faith pala, ibig sabihin nito, cling to your faith in Christ, keep your faith, hold on to your faith, cling tightly to your faith. Ano ibig sabihin nun? Hawakan mo ng mahigi. Hawakan mong mabuti. Cling tightly. Yun ang ibig sabihin nun eh. Huwag kang bibitaw. Huwag mong bibitawan yung pananampalataya mo kahit anong mangyari. Kasi nga, ang buhay natin, ang pananampalataya daw natin, parang isang barko. Ang isang barko ba, lagi na lang nakadaong? Lagi ba nakadaong yung barko? Hindi, di ba? So, tanungin niyo si Brother Paul, kasi darating lang niya, isang 6 na buwan yata ito sa barko. Ang kaulayaw niya ay yung mga dolphin. At yung mga tuna at yung mga isda. So, alam ni Paul kung paano yung isang barko na naglalayag. Kasi kapag ka nakadock ang barko, sabihin for life nakadock, ibig sabihin sira yun. Walang kwenta, walang gamit. So ang barko dapat naglalayag. So pag naglalayag ang barko, may nasusuong yan ng mga bagyo. At paalon-alon. Okay? So, kaya ang sabi dyan, consistent faith, cling to your faith, keep your faith, hold on to your faith, and cling tightly. Sa Tagalog, panghawakan mo ang pananampalataya. Sabi sa SND, Salita ng Diyos. Ang sabi naman sa Ang Biblia 2001 version, na iniingatan ang pananampalataya. Ang sabi naman sa Magandang Balita, Bible, taglay ang matibay na pananampalataya. So, ano ibig sabihin nito? No? How to have a consistent faith. Una, practice God's presence through daily prayer. Mahalaga po yan eh. Because consistency
begins with daily awareness of God's nearness. Ibig sabihin, kung ikaw hindi ka nananalangin, how can you experience the nearness of God? Naintindihan po ninyo, paano mo mararanasan na malapit ang Diyos sa iyo kung hindi ka nananalangin? Remember this, God is just a prayer away. Naintindihan natin, kung sa palagay mo, Lord, parang ang layo-layo ko na sa iyo, di manalangin ka, lumuhod ka, at sabihin mo, Lord, gusto ko itong maranasan uli. Kung matagal ka na hindi umiiyak, ka nang nagbabasa ng Bible, sabihin mo, Lord, gusto ko pong maranasan muli yung dati ko. Init ng pagmamahal mo sa akin, yung gusto ko maranasan yung bang kapag nagbabasa ako ng Bible, ramdam na ramdam ko yung presence mo. Lord, gusto ko pong umiyak habang nagbabasa ako ng Bible. Masarap yun eh. Pangalawa, read and reflect on Scripture. Yun na nga, God's Word anchors faith against doubt and deception. So kapag ka ikaw, marami kang alam sa Bible, listen to this, ha? Makinig po kayo. Kapag ka ikaw, marami kang alam sa salita ng Diyos, yung katotohanan ng mga salita ng Panginoon ay nasa puso mo, hindi ka madaling magiba ng tukso at pagsubok. Naunawaan po natin. Amen ba doon? Kasi, malalim yung tanim mo eh. You read and reflect on the Word of God. Hindi lang yung read, but you reflect. You meditate. Meditate, no? Listen, no? Makinig po kayo mga kapatid. Again, every time the Word of God is preached, igalang po natin yung mensahe ng Panginoon because it is the Lord speaking through me. Ako po yung mensahero lang. Ang Diyos mismo ang nangungusap sa inyo. Higit dapat yung kapag nakikinig tayo ng mensahe ng Panginoon, dapat mas fully concentrated tayo. Hindi yung palakad-lakad tayo dyan sa labas. Naunawaan po ninyo. Pangatlo, attend worship services and prayer meetings. Because we grow our faith if we have our brethren to guide us and help us through the trials and temptations of life. Kaya napakahalaga po nung uma-attend ng prayer meeting, napakahalaga uma-attend ng Sunday worship. Naunawaan po natin. Kasi nga, kapag ka, sabihin, saka na lang, mag-online na lang ako, online. Mga kapatid, no, sa online, mag-isa ka lang dyan at ang daming temptation na hindi ka makinig. Pangalawa, ang sabi sa Bible, sa Hebrews chapter 10, 24 to 25, wag nating ipagwalang bahala ang mga pagtitipon na kagaya ng ginagawa ng iba. Bagkus, lalo tayong magpursige na palakasin ang loob ng bawat isa habang tayo nagsasama-sama, lalo na't malapit nang bumalik ang Panginoon. Naunawaan po natin, malapit nang bumalik ang Panginoon, habang parating ang Panginoon, tayo naman, papainit ng papainit, hindi yung baligtad. Na kung kailan malapit nang bumalik ang Panginoon, papalamig ka naman ng papalamig. Huwag naman ganon. Okay? Pang-apat, yield to God's will. Pag sinabing yield, surrender. Submit. It is by yielding or obeying God's will that we grow in faith. Kapag ka, halimbawa, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, minimeditate mo yung salita ng Panginoon, ano ang purpose mo dyan? What's your purpose in meditating the Word of God? Is it just for intellectual knowledge? Or is it for you to obey the Word of God? It is to obey. Dahil ang sabi sa Matthew 28, 19 and 20, tandaan po ninyo, that is the Great Commission. Go and make disciples. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I will be with you to the ends of the age. So, ibig sabihin, teaching them not to learn. Teaching them not just to know. Teaching them to obey the Word of God. Why? Because knowing the Word without obedience is nothing. Okay, the second lesson, not to shipwreck your faith, is clear conscience.
Ang sabi doon sa verse 19b, keep your conscience clear according sa New Living Translation. A good conscience, ang sabi doon sa NASB. Do what you know is right, ang sabi sa NCV. So, kung pagsasama-samahin niyo yan, keep clear conscience, good conscience, and do what is right. Anong ibig sabihin niya sa Tagalog? Isang mabuting budhi o malinis na budhi, ang sabi sa Filipino Standard Version. So, kung pagsasama-samahin natin yan, in order for your faith not to be shipwrecked, dapat yung konsensya mo, linisin mo. Yung konsensya mo, panatiliin mo na malinis, maayos. Ang ganda sa New NCV, sa New Century Version, do what you know is right. Kaya lang, to speak about right, that is something that is relative. Why? Ibig sabihin ng relative, hindi yung, may kamag-anak pala si right. Ibig sabihin, yung, when you say that right is relative, ito ay nakabase sa kung saan ito nakapundasyon. Ang tanong, saan ba ang pundasyon ng konsensya mo? Sa world or sa word? Kung ikaw hindi ka nagbabasa ng word, ang konsensya mo nakabase sa word. Nakabase sa sinasabi ni Tulfo, sa sinasabi ni Arnold Clavio, nakabase yan sa nababasa mo sa Facebook. Pero, kung ang konsensya mo nakabase sa Word of God, then you know the right conscience is based on the Word of God. Kasi may mga taong walang konsensya. Hindi ba? Sabi, ano ba itong mga taong ito? Walang konsensya. Meron ba nun? Meron. Yung mga serial killers, mga serial rapists, sino pang mga walang konsensya? Yung mga politiko na nagnakaw ng bilyon-bilyon sa kabangyaman. May konsensya ba sila? Wala. Kasi nanakaw nga nila eh. Yung mga nasa flood control, no? Ayoko maging mapolitika, pero let us use that as an example para real talk. Di ba? Bakit binabaha ang Pilipinas? Hindi dahil sa bahain talaga tayo. Hindi dahil sa tayo nasa tropical country, pabayaan na lang natin, tiisin na lang natin na tayo ay bahain. Pero bakit ba tayo binabaha? Kasi nga, yung flood control projects, kinanimbat ng mga politiko. Ang tanong, may konsensya ba sila? Wala. Bakit? Ang konsensya nila hindi nakabatay sa salita ng Diyos. Naunawaan po natin. So, that is why, ang dito, repent right away. Kapag ka ikaw, kinukonsensya ka ng Holy Spirit, halimbawa, sinasabi sa iyo ng Holy Spirit, oy, magbasa ka naman ng Bible. Isipin ba, ang bihira pa, demonyo yata yun ah. Walang demonyo nagsabi sa'yo, magbasa ka ng Bible. Wala ring demonyo nagsabi sa'yo, umattend ka naman ng church. Walang demonyo nagsabi sa'yo na, mag-pray ka naman. Wala. Holy Spirit yun eh. Naunawaan po natin. So don't ignore your conscience. Base your conscience on the Word of God. Naunawaan po natin. So, eto, halimbawa, di ba sa barko, yung mga barko, kapag ka malapit ng sumadsad yan, o kaya para may mga bato, may tumutunog dyan eh. Di ba? Tama ba, Paul? May tumutunog dyan. Kapag ka yung bang malapit ng dumaong or merong, kumbaga, parang tatama yung pinaka-propeller sa ilalim siguro, may tumutunog dyan. Ang ginawa daw nitong kapitan ng barko, dahil naiinis siya, dahil malayo pa naman yung seashore, tumutunog na. Ang ginawa niya, pinatay niya yung alarm. Hindi niya alam, kaya pala tumutunog yon, ang daming bato sa ilalim. So, ang nangyari, sumadsad yung barko doon sa mga bato. Nasira yung barko. Ganon din naman sa atin. Halimbawa, nag-set ka ng alarm na alas 5 ng umaga, gigising, Lord, pakigising niyo po ako, 5 a.m., magdidibo po ako. At tumunog. Anong ginawa mo? Mamaya na, naantok pa ako. So, ang ginawa mo is snooze. Di ba? Ano yung snooze?
Yung after 5 or 10 minutes, tutunog uli. Lord, 5 minutes more, 5 minutes more. At di tumunog uli after 5 minutes. Sabi mo, ay, nantok pa ako. Snooze uli. After 5 minutes. And then hanggang sa naging alas 8 na nung ikaw ay bumangon. Kasi yung alarm, hindi mo pinakinggan. Pangalawa, di ba yung mga bagong kotse ngayon, kapag ka hindi ka naka-seatbelt, tunog ng tunog. Hindi gaya ng mga kotse made 10 years ago na kahit hindi ka naka-seatbelt, hindi tutunog. Ngayon, mahigpit na. Kapag hindi ka naka-seatbelt, tunog ng tunog yun. May inis ka, kaya mag-seatbelt ka na lang para tumigil yung tunog. Ang problema, bakit kailangan mag-seatbelt? Kasi protection mo yan. So, sakaling magkaroon ng sudden impact, hindi ka lulusot doon sa windshield. Protektado ka noong seatbelt mo. Naintindihan natin. So, ganun din tayo. Ang Panginoon, kapag may ginagawa kang kasalanan or alam ng Diyos na mapapahama ka, may tutunog na konsensya, and that is the Lord. Magandang example ito yung kay David. Di ba? We are so familiar with the life of David. Nung si David ay nagkasala kay Bathsheba, di ba? Naging coupling niya si Bathsheba, kahit si Bathsheba ay asawa ng one of the most loyal men of David. One of the mighty men of David. 30 mighty men. Si David meron 30 mighty men. At isa doon si Uriah. Talagang sobrang loyal ni Urias kay David. Pero, trinaydor pa rin ni David si Urias. Pinapatay niya si Urias para talaga maging asawa niya si Bathsheba. So, kaya nung dumating na itong si Nathan, ang sabi ni Nathan, mahal na hari, may problema po tayo. Meron po isang mayaman na meron siyang dumating na bisita. Ngayon po, imbes na ihain niya yung kumuha siya isa sa mga guya na pinataba niya para ihain sa bisita, ang kinuha niya yung guya yung kambing ng kapitbahay niya na nag-iisa na intinuring na anak. Yun ang pinapatay niya, yun ang hinain. Ano po ang dapat natin gawin? Ang sabi ni Haring David, dapat mamatayan. Kailangan siyang magbayad ng 4 na doble dahil napakasama niya. Alam mo sabi ni Nathan, you are the man. Ikaw yung tao na yun Ang daming ibinigay na pagpapala sa iyo ng Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng 6 na asawa. At mga concubines, yung mga hari nun, pwede yun na hindi na ngayon. Ang sabi ng Diyos, kung kulang pa, bibigyan ka pa niya Pero bakit ginawa mo to? Pinapatay mo yung asawa ni Bathsheba para maging asawa mo siya. Anong ginawa ni David? Pinagalitan ba niya si Nathan? Wala kang karapatang magsalita sa akin yan. Propeta ka lang. Hari ako. Mga kawal, huliin ito. Ganun ba? Hindi. Ang sabi ni David, I have sinned against the Lord. Nagkasala ako. So, ano ibig sabihin nito? Ginamit ng Diyos si Nathan in order to convict the conscience of David. May mga pagkakataon. Listen to this, mahalaga itong sasabihin ko, Gumagamit ang Diyos ng mga tao para yung ating mga konsensya ay duruin. Naunawaan po natin mga kapatid, hindi naman bigla na lang meron kang maririnig na, ako ang iyong konsensya. Wala namang ganun. Gagamit ang Diyos ng Word of God, gagamit ang Diyos ng pastor, yung Zoe leader mo, yung best friend mo, gagamitin ni Lord para duruin yung konsensya mo. Ngayon, nasa iyo na ngayon yung reaksyon. Anong gagawin mo? Magagalit ka. Si pastor naman kung magsalita, masyadong masakit Bakit yung magpipreach si pastor, tinatamaan ako, pinapatamaan na lang ako lagi ni pastor? Kapatid, kung tinatamaan ka sa sermon ko, kasi guilty ka. Tandaan niyo to Kahit mag-preach ako dito linggo-linggo about, halimbawa, drunkenness, yung paglalasing. Kung wala namang lasenggo sa inyo dito,
may masasaktan ba? Wala naman ah. Kahit mag-preach ako dito, linggo-linggo, about smoking, the evil of smoking. Pero kung wala namang mga naninigarilyo sa inyo dito, may masasaktan ba? Wala naman ah. Kahit mag-preach ako dito about sexual immorality, linggo-linggo, pero kung wala namang sexually immoral dito, may masasaktan ba? Ang masasaktan, yung guilty. Kaya sinasabi yung pastor naman, sakit magsalita. Bakit ba sakit? Tinatamaan ka kasi. Hindi dahil sa pinapatamaan kita. Si Lord ang nagpapatama sa iyo. Hindi dahil pinipersonal kita, dahil pinipersonal ka ng Holy Spirit. Naintindihan natin? Gising pa po ba tayo? Okay. So kagaya nito, ginamit ng Diyos si Nathan. Kaya dapat, halimbawa, ito, magpasalamat tayo dahil may mga natan na pinapadala ang Diyos sa buhay natin in order to convict our conscience. Bakit? Dahil kung hindi nagpasakop si David kay Nathan, wasak ang buhay ni David. Pangatlo, don't compromise. Huwag kang double standard. Huwag gawing tama ang mali o mali ang tama kahit paminsan-minsan. Di ba may pagmatang ganon? Kahit paminsan-minsan. Sabihin, Pastor, paminsan-minsan lang naman. Eh yung paminsan-minsan na yan, nagiging madalas-dalas na yan. At yung madalas-dalas na yan, later on, magiging lagi-lagi na lang. Naunawaan po ninyo mga kapatid. So, huwag gawing tama ang mali at mali ang tama. Ang ganda nun sa Isaiah 5, talatang 20. Basahin natin lahat. Kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman ang iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadiliman ay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. Kaya sabi ng Diyos, kawawa kayo, mga baligtad ang isip nyo. Sa Tagalog, sa ibang salin, sumpain kayo. Kayo mga baligtad ang isip. Ginagawa niyong tama ang mali, mali ang tama. Yung mapait, matamis. Yung matamis, sabi nyo, mapait. Kawawa kayo. Yung kaliwanagan, ginagawa niyong kadiliman. At yung kadiliman, itinuturing niyong kaliwanagan. Sumpain kayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Hindi po ako nagsabi nun. So don't compromise. Ano sabi ng compromise? Yung bang double standard ka na kapag ka yung mga hindi mo kaibigan, ang higpit mo. Pero kapag ka sa mga kamag-anak mo at mga best friend mo, ang luwag mo naman. Minsan yung tama mali at yung mali tama. Wala kang consistency. Dapat consistent ka. Huwag kang mag-compromise. Kasi yung minsang kompromiso na ginawa mong tama yung mali, nasusundan yan. Naunawaan po natin. Ito, itong kwento to ha. May nagpa-deliverance sa akin na assistant pastor. Assistant pastor siya and then gitarista siya sa isang church. Kaya siya nagpa-deliverance sa akin kasi sabi niya, Pastor, hindi na maganda yung pakaramdam ko. Sabi ko, bakit? Paano ba nagsimula yan? Ganito po yan, Pastor. Nangusap ang Holy Spirit sa akin na mag-evangelize daw ako. Mag-share daw ako ng gospel. Alam niyo, Pastor, anong naisip ko? Pumunta ako sa isang bar kung saan maraming prostitute. Gusto kong mag-share sa mga prostitute. Yun ang sabi niya. Ano nangyari? Nung nag-share sa prostitute, imbis na yung mga prostitute ang maakay niya sa Panginoon, siya ang naakay. Ano nangyari? Siya yung nakipag-sex sa prostitute. Kaya nung pinag-pray ko siya, nagpa-pray siya sa akin, nako, grabe, purihin ng Diyos at pinalaya siya ng Panginoon. Pero pinag-pray ko, bumagsak sa sahig, parang ahas, gumagapang sa sahig. Pero nakalaya. Sabi ko, huwag mo na uulitin yun.
Sinugod mo yung kampo ng mga demonyo. Wala kang protection from the blood of Jesus. Dapat may mga prayer warriors ka sa labas. At ikaw mismo, naka-prayer and fasting ka. Sumugod ka dun sa kampo ng mga demonyo. Di pinagtulungan ka ngayon. Compromise. So mga kapatid, kagaya nito, ito paborito kong kwento. Judges 16. Sino sa inyo ang hindi nakakakilala kay Samson? Lahat kilala natin si Samson, di ba? Si Samson, ang superhero ng Old Testament. Mahigit 100 tao ang katumbas ng kanyang lakas. Pero tingnan ninyo, ano nangyari doon? Nakipag-compromise si Samson. Bakit? Ang sabi doon sa verse 4, Judge 16, sometime later, he fell in love with a woman named Delilah. Samson fell in love with the wrong person. Bakit wrong person? Hindi Israelita si Delilah. Bawal kay Samson at sa mga Israelita ang makipag-asawa sa hindi nila kalahi. Pangalawa, si Samson ay Nazarita. Ibig sabihin ng Nazirite, bawal uminom ng alak, bawal lumapit sa mga patay na mga hayop at mga patay na tao. Maraming bawal talaga pag Nazirite ka. Kaya lang itong si Samson ay binayolate niya lahat. Tingnan yung Judges 16:15. How can you say, I love you? She told him, when your heart is not with me, this is the third time you have mocked me and not told me what makes your strength so great. Sabi ni Delilah, para mo sabihin, mahal mo ako. O di ba, sinabihan pala ni Samson si Delilah na, I love you. Bakit mo sinasabi, I love you, pero hindi mo sinasabi sa akin kung saan yung susi ng lakas mo? 3 beses mo na ako ipinapahiya. Isipin mo ha, 3 beses. Ibig sabihin ko, alam niyo yung kwento ni Samson, 3 beses na yan, niloloko si Delilah na, o talian mo yung buhok ko ng ganito, pag tinali mo, mawala yung lakas ko. Pero nung sabi ni Delilah, Samson, andyan na yung mga Pilisteo. Bigla na lang, pumigla si Samson, natanggal yung mga tali. So, alam ni Samson na niloloko lang din si Delilah. Kaya lang, itong problema, he was blinded by his love with the wrong person. Ang tanong, are you also in love with the wrong person? Ano yung wrong person? Ito yung taong hindi kalooban ng Diyos. Ito yung taong hindi mo asawa. Pero in love ka, may pagtingin ka, that is a wrong person. Having sex with someone who is not married to you is the wrong person. Don't compromise. Si Samson, he lost everything. Nakakalungkot, di ba? He lost his strength, he lost his freedom, he lost his purpose. Kaya lang, ang kagandahan lang nito, nung bulag na si Samson dahil binulag siya dahil nga ni-razor ni Delilah yung kanyang buhok, no? Nawala yung lakas niya, binulag siya ng mga Pilisteo, inabis yung, and then naging tagagiling na lang siya, tagagiling na gano'n. Hanggang sabi niya, Lord, patawarin niyo po ako, bigyan niyo pa ako ng huling pagkakataon para may paghiganti ko yung ginawang kaapihan sa akin. Naawa ang Diyos sa kanya at tumubo uli yung kanyang buhok. So, nung tumubo uli yung kanyang buhok, ang sabi niya doon sa alalay niya, pero bulag na siya, idalin mo ako doon sa poste. Yung poste na yon nasa taas, mahigit 3,000 na mga Philistine generals. So, ang ginawa niya, inusog na yon, pinabagsak niya yon, mahigit 3,000 yung namatay. Pati siya namatay na rin. Pero at least, si Samson namatay nang nakapagbalik loob siya sa Diyos. Ang tanong, ikaw ba, kung sakali, pag namatay ka, makakapagbalik loob ka pa rin ba sa Diyos? Baka mamatay ka sa isang kalagayan na nabubuhay ka sa kasalanan. Huwag mo nang hintayin, gawin pa ng Diyos sa iyo yung ginawa niya kay Samson.
para matuto kang magbalik loob sa Diyos. Balik tayo dito, Timothy. 1 Timothy 1 verse 20. Ang sabi ko, Hymenaeus and Alexander are two examples. I threw them out and handed them over to Satan so they might learn not to blaspheme God. Pag-aralan po natin. Sino ba itong si Hymenaeus and Alexander? Ito pong si Hymenaeus and Alexander, mga dating kasama ito ni Paul. Mga dati itong mga elders sa church. Dating mga leaders sa church. Dating mga kasama ni Paul na naging ebanghelyo. Pero naligaw ng landas. Kinalaban si Paul. Naligaw ng katuruan. Naging kulto. Marami silang mga paniniwala na hindi sang-ayon sa panga itinuturo ni Pablo. So, ginawa nila, ginulo nila yung church. Na halos mawasak yung church na itinayo ni Pablo. Kaya ang ginawa ni Pablo, ganito. I handed them over to Satan. I threw them out. Anong sabihin na I threw them out? It means excommunicated from the church. Ibig sabihin, pinalayas ko na sila simbahan. Bakit? Pag hindi pinalayas, manggugulo eh. Kaya pinaalis. Pangalawa, I handed them over to Satan. It means to remove the protection and favor of God for disciplinary measures. Tandaan po natin, the church is our place of protection. As long as you are a faithful member of the church of God, the family of God, the protection of God is upon you. The blessing and favor of God are upon you. Kaya nga, nung sinabi ni Paul na I handed them over to Satan, ibig sabihin, Lord, alisin niyo po yung protection ninyo at yung favor ninyo kay Hymenaeus at kay Alexander para birahin sila ng demonyo. Ano ang purpose nun? Ang sabi diyan, so that they might learn not to blaspheme God. It means to correct and rebuke them for their evil attitudes and ways in order to bring them back to Him. Disciplinary action. Para itong si Hymenaeus Alexander matauhan sa kanilang mga maling ginagawa, umiyak, humingi ng tawad sa Diyos, at sabihin, Lord, patawarin niyo po kami, nagkamali po kami. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Yun ang ibig sabihin ni Paul dito. So that they might learn not to blaspheme God. So, mga kapatid, yung shipwreck faith, it doesn't necessarily mean lost yung salvation. Or para bang, o yung mga na-shipwreck ang faith, sa impyerno na kayo. Hindi po ganon. Dahil may mga pagkakataon, mga kapatid, na tayo, kahit tayo, nakakaranas tayo na minsan parang nagdududa na tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan nakakagawa tayo ng kasalanan. Minsan nakakalimot tayo sa Panginoon. Minsan naliligaw tayo ng landas. Pero hindi ibig sabihin na pinabayaan na tayo ng Diyos. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para maibalik tayo sa Kanya. Kung kailangan gamitan tayo ng kamay na bakal, gagamitin ng Diyos yan. Dahil mahal ka ng Diyos. Ayaw niyang masira ang buhay. Naintindihan natin. Are you listening? Kaya halimbawa, yung mga matitigas sa mga ulo, maghintay kayo. Yung mga matitigas sa mga puso, na ayaw niyong sumunod, kahit alam ninyo kung ano dapat gawin, pero ayaw niyong gawin, hintayin ninyo yung palo ng Diyos. Sakit yan. Tingnan ninyo sa Hebrews chapter 12, 10 to 12. Basahin natin lahat. Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal na tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Tingnan niyo yung verse 11. Habang tayo itinutuwid o dinidisiplina, hindi tayo natutuwa. Siyempre, sino ba naman ang natutuwa pag pinapalo ng tatay? Pagka mapinalo kayo, wow, sige pa po tayo, ang sarap. Hindi ba? Tama na po. Naintindihan ba natin? Pero sabi dito, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Naunawaan po natin.
Huwag na natin hintayin disiplinahin pa tayo ng Diyos. Dahil yan, nakakahinagpis talaga yan. Masakit yan. Pag pinhalo ka ni Lord, masakit yan. Hindi ka matutuwa. Huwag mo nang hintayin. Magbalik loob ka na kay Lord, humingi ka na ng tawad sa Diyos, at magbago ka na. Okay. Another example of people have shipwrecked their faith. Sa Philemon 1:24, basahin natin. Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my co-workers. Can you imagine, no? I highlighted the word Demas, si Demas. Hindi po ito yung kasama ni Kristo ipinakusa-kusa. Si Demas, one of the co-workers of Paul. Kinana yun si Mark, si John Mark, sumulat ng Gospel of Mark, pamangkin ni Barnabas. Aristarchus, isa sa mga leaders. Si Luke, yung sumulat ng Gospel of Luke. Can you imagine, ka-level nila si Demas? Pero tingnan ninyo, yung sumunod na talata sa 2 Timothy 4:10. For Demas has deserted me because he loved this present world and has gone to Thessalonica. So, ano ibig sabihin to? Si Demas, naka-level ni Mark, ni Aristarchus, ni Luke. Mga co-workers ni Paul, ang sabi diyan, Demas deserted. Ano sabihin deserted? Nilayasan ako. Tinakasan ako. Pinabayaan ako ni Demas. Bakit? Mas mahal niya ang mundong ito. Yan ang masakit. Demas exchanged the glory of the future world for the benefits of the present world. Ipinagpalit ni Demas yung kagandahan, yung mga biyaya at pagpapala na nakalaan sa kanya in eternity, yung langit, pinagpalit ngayon doon sa kasiyahan sa mundong ito. Tandaan natin mga kabataan, lahat tayo dito, ang kasiyahan sa mundong ito, panandalian lang. Pero yung kasiyahan at kagalakan na mararanasan natin pagdating natin sa langit, yun ang walang kapantay. Hindi bali nang nagdurusa ka dito, mahirap ka dito sa lupa, pero pagdating mo naman sa langit, milyonaryo ka. Kesa yung milyonaryo ka dito, lahat ng kasiyahan meron sa iyo, pero sa impyerno naman, ang diretso mo. Naunawaan po natin mga kapatid. Ang tanong, saved ba si Demas? Si Hymenaeus at si Alexander, according to Bible scholars, they are still saved from hell. Pero si Demas, is he saved from hell? Ito ang sagot ko dyan. Yes, if he repents before he dies, then he is saved. Bago mamatay si Demas, kung bago siya mamatay, siya'y nakapag-repent, sa langit siya pupunta. Pero pag inabot siya ng kamatayan, na nando sa kalagayan, na malayo sa Diyos, ibig sabihin, sa impyerno ang punta niya. Why? Because in the first place, hindi siya naging anak ng Diyos. Kasi pwede tayong mag-pretend lahat eh. Kahit ako, pwede akong mag-pretend na magaling, marami kong alam. Pero, pwedeng ano yan eh, kunwari lang eh. Now, tingnan niyo 2 Peter 2:20-21. Verse 20, for if after they have escaped the pollutions of the world through the full personal knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they again become entangled in them and overcome, their last condition is worse for them than the first. So, ibig sabihin, may mga tao na nakalaya na sa kasalanan. Naranasan na nila yung pananampalataya na galing sa Panginoon. Pero sabi dito, and they become entangled again. Ano yung entangled? Isipin niyo yung buhok na nagkabuhol-buhol. Yung mga tali na nagkabuhol-buhol. Yung, alam mo, spider's web, na nandun ka doon sa, sa web ng spider. Yun ang ibig sabihin ng entangled again. Nabuhol-buhol uli yung sarili mo. Na bumalik ka sa kasamaan. Ang sabi dyan, their condition is worse than the first. Ang sabi sa verse 21, for never to have obtained the full personal knowledge of the way of righteousness would have been better for them than having obtained such knowledge to turn back from the holy commandment which was verbally delivered to them. Ano sabihin ng verse 21?
sana hindi na nila nalaman yung tamang daan. Dahil alam mo na yung tama, bumaligtad ka pa. Ibig sabihin, mas mabigat ang kaparusahan na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kesa yung hindi mo alam yung tama at nagpatuloy ka sa kasamaan. Naunawaan po natin. Kaya nga, the danger of turning back. To know the truth and turn back is to reject grace and court judgment from God. Huwag nating hayaang tayo ay maibalik ng demonyo sa kadiliman. Dahil mas malala yung aabutin natin kesa nung una tayo na bago tayo makakilala sa Panginoon. So, ang sabi ni Jesus doon sa Mark chapter 4 verse 19, but the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things enter in and choke the word, and it becomes unfruitful. Ang tanong, kayo ba fruitful or unfruitful sa buhay Kristiyano? Ilan sa inyo, more than 20 years na kayo dito sa church? Ilan yung more than 10 years? Ilan yung more than 5 years? Ang tanong, are you fruitful or still unfruitful? Ang sabi ni Jesus, tatlong bagay yung sumasakal sa salita ng Diyos sa puso natin. Choke the word. Una, worries. Because anxiety and fear can suffocate faith, focusing on problems instead of God's promise. Kapag ikaw, puro ka na lang worry, and anxiety, ibig sabihin yung salita ng Diyos nasasakal sa buhay mo. Pangalawa, wealth. The pursuit of riches can distract us from eternal treasures. Eto, maraming ganitong kwento. Nagsimula sa buhay Kristiyano na halos walang-wala. Ngayon, dahil nagtapat sa Panginoon, pinagpala ng Diyos. Oh, grabe. Living like the lifestyle of the rich and famous ngayon. Ang tanong, huwag mo sanang hayaan na yung kayamanan na pinagkaloob ng Diyos sa iyo, pinagkatiwala sa iyo ni Lord, ang maging mitya ng pagkawala mo sa Panginoon. Prosperity is a greater enemy than adversity. Maraming mayayaman ang mas napapalayo sa Diyos kaysa sa mga mahihirap. Don't allow your wealth to take you away from the Lord. Pangatlo, worldliness. The pull of worldly pleasures dulls our spiritual hunger. Yung kamunduhan, yung pagmamahal mo sa mundo, pagmamahal mo sa mga material na bagay, yan, nakakaalis yan, nakakasakal yan ng salita ng Diyos sa puso natin. Are you familiar with Titanic? Titanic, no? Siguro napanood niyo yung Titanic, no? The unsinkable ship, ang sabi ng mga engineers, even God cannot sink it. Yun ang sabi, ang tindi, no? Kahit ang Diyos, hindi pwedeng pabagsakin ito, palubugin. Pero nangyari, nung lumayag ito, April 14, 1912, hindi nila alam, ang katapat nila, iceberg. Yung mga engineers, nagsasaya, yung mga nandoon, may hawak ng timon, nagsasaya, hanggang sa makita nila, may iceberg, huli na para maigiya yung barko. Huli na ang lahat. Sumadsad na sila doon sa iceberg. It happened on April 15, 1912, 2:20 a.m. More than 2,200 ang passengers. Ilan ang namatay? 1,500. Ito pang masakit. More than 2,000 yung passengers. Ilan ang lifeboats? According to history, 20 ang lifeboats. Can you imagine that? Kasi nga, ang sabi ng mga engineers, it is an unsinkable ship. Even God cannot sink it. Kahit ang Diyos, hindi kaya itong palubugin. They tempted God when they said those words. Bigat nun. Kahit ang Diyos, hindi ako pwedeng paghirapin. Nako, bigat yan. Kahit ang Diyos, hindi kayang pabagsakin yung business ko. Ang bigat yan. Dahil lahat ng meron tayo,
pahiram lang ng Diyos. How to avoid the shipwreck of your faith? Tatlong bagay. Truth. Anchor in the Word of God. Yung angkla, di ba yung angkla, kapag ka ang barko ay nakadaong, may angkla yan, di ba? Tapos pag walang angkla yan, aanuhin yan ng alon. So, i-angkla mo yung buhay mo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Read the Word, study the Word, get a good study Bible, buy life application, study Bible. Kung leader ka, dapat meron kang life application, study Bible. Pangalawa, trust, confidence in Christ, rely on His promises, faith over fear. Manampalataya ka, pagtiwala ka sa mga pangako ng Diyos. Naunawaan natin, darating ang pagsubok, darating ang tukso, pero dapat paniwalaan mo, hindi yung sinasabi ng demonyo, hindi yung sinasabi ng mga tukso at mga pagsubok, paniwalaan mo yung sinasabi ng Diyos. Pangatlo, togetherness. Mahalaga to. Connected in fellowship, strength in community, walking in unity. So dapat ikaw, meron kang pahalagahan mo yung church fellowship, pahalagahan mo yung Zoe mo, pahalagahan mo yung small group mo. Kasi yan ang tutulong sa iyo, mga kapatid. Ito ha, di ba, sino sa inyo, naranasan nyo ng magluto ng kahoy? Kahoy, di ba yung mga kahoy? Di ba yung, piliin mo yung pinakamaapoy na kahoy at ihiwalay mo. Ano mangyayari? Mag-aapoy pa rin? Mamamatay yung apoy, di ba? Tama ba? O hindi pa kayo nakakaranas nun, hindi pa kayo nakakita nun? Dahil ang mga panluto ninyo, mga automatic. Mga, ang tawag doon, rice cooker. Pero yung mga kaedad ko dito, naranasan yung magluto sa kahoy, di ba? Pag inalis mo yung kahoy na pinakamalakas ang apoy at ihiniwalay mo, magpapatuloy ba yung apoy no? Mamamatay. Parang ikaw. Kahit ikaw yung pinakamagaling dito, pinakamainit ang pananampalataya, pinakamahusay ka sa evangelism and discipleship, pero pag hindi ka na umaattend ng church, hindi ka na umaattend ng mga small group, mamamatay yung apoy mo. You will sink your ship. In conclusion, remember Jesus and Peter. Ilang beses pinagkanulo ni Peter si Jesus? Ilang beses? 3. Pakiramdam ni Peter, wala nang pag-asa. Pero, tinatawag siya ni Jesus eh. Call Peter, ang sabi ng Panginoon. Muntik nang mawasak yung faith ni Peter. Pero, nung pinatawag siya ni Jesus, bumalik siya sa Panginoon. That's why my challenge to you is this. You return to Jesus. Maaring may isa o dalawa sa inyo, malapit nang lumubog yung barko mo. Pinapatawag ka ni Lord. Bumalik ka sa Panginoon. Huwag mong patigasin yung puso mo. Now is the day of your restoration. Let us pray. Oh, salamat po, Panginoon. Thank you, God, for the message that you have given to us. Oh Lord, we pray, oh God, that we will not shipwreck our faith. That we will heed, we will obey the warnings upang hindi kami mapahamak. Lord God, I pray that you give us irresistible conviction so that our faith will not be shipwrecked like Hymenaeus, Alexander, and Demas, na dating mga leaders sa church. Mga ka-level po ni John Mark, mga ka-level ni Lucas.
pero nasira ang pananampalataya. Huwag namang mangyari sa amin ito. Bagkus, Lord, even now, help us to restore our faith. In Jesus' name we pray. Amen. Palapahan natin ang Panginoon.